maagang mamili. Ang cute nito, Ange. Napakaliit, oh. Andito kami ngayon ni Ange sa department. Inaya ko na. Di ba nga? Excited talaga ako kaya hinila ko na itong si Ange. Malamang kasi. Pang baby eh. Pag yan malaki. Eh di wala yan dapat dito. Ito pa, Ange. Ang cute. For sure. Magugustuhan to ng baby ko pag nilagay ko sa kanyang kamay. Baby mo? Aba, feel na feel ah. Siyempre, ako nga yung buntis, diba? Kaya ako ang mamimili ng mga damit ng baby ko. Nakarinig ako ng flash ng camera. Pero wapakals pa rin ang cute kaya nito. Hoy, Tinibini, wala ka bang narinig? Ha? Wala naman. Tingnan mo to, Ange. Super cute. Order tayo ng 2 pairs para may pang boy and girl. Maya-maya lang, nag-ring ang phone ko. Hello? O Andrew? Ba't naman ako tinawagan ni Andrew? Baka si Painting. Hawakan mo muna tong card, Tinibini. Punta lang akong CR. Sabi ni Ange. Ha, eka. Okay ka lang, Ange? Oo naman. Sandali lang to. Diyan ka lang. Huwag kang aalis. Tumango naman ako. Then, kinausap ko na ulit si Andrew sa phone. Nung umalis si Ange, may lumapit sa akin na naka-shades and jacket. Andrew? Kinausap niya lang ako. Tapos maya-maya, pinalabutan ako ng mga kamera. Hala, artista na talaga ako nito. Pagkatapos ng pamimili namin, may picture na naman ako sa internet with Andrew. Baka makita to ni Echo. Magagalit yun sa akin. Magagalit si bubo ko. Tapos ngayon yung headline pa. Superstar's girlfriend is pregnant. Lagot kay Echo. Sorry kasi, pasensya ka na talaga. Okay lang yun, Andrew. Hindi mo naman kasalanan eh. Andito na naman kami sa shop. Hay, ewan ko ba. Ito na ata ang headquarters pag may mga nangyayari. Pero, buntis ka ba talaga? Tinignan ko naman si Ange. Buntis siya pare, at may asawa na siya. Singit naman itong si Kev. Alam ko naman yon. Mahinang sabi ni Andrew. Oh my baby, ano to nakita ko sa news? Latsugas naman. Bakit andito si ma'am? Baka ko anong sabihin ni ma'am kay Echo. Ma'am, minahon lang po kayo. Sabi ko, paano kung hihinahon? When my baby is pregnant? Ano bang balita to kasi? Kasal ka na, pero nagchichismis ka pa sa ibang lalaki. Galit na si daddy. Pero dad, kasi po, mahina akong sabi. Wala po siyang kasalanan dito. Kasalanan ko pong lahat. Napatingin naman ako kay Andrew. Nag-half smile siya sa akin. Kasalanan mo talaga. Parang sabi ni Kevin. Han, bakit ka ba galit? Bakit pa kayo nagagalit? Pumunta lang naman ako dito to congratulate my baby. Magkakaapo na ako. And to no less than my favorite Andrew. Ma'am, ano pa bang sinasabi niyo? Natahimik ang lahat. First time ko masigawan si mami ng ganun. Sorry ma'am. Kasi baby, hindi ko naman talaga sinasadya. Maluhaluhang sabi ni ma'am. Mali kasi talagang sinabi mo, Han. Tinignan ko naman si dad. Anong mali? I'm just saying na if it's Andrew's child. Sabi ni ma'am. Hindi po si Andrew ang ama. Singit ni Kev. Hindi nga po ako ang ama, tita. Singit naman ni Andrew. Nag-away-away pa sila doon. Pero ako, nakatungo na lang. Hindi buntis si Cassie. Nagulat ako. Nang bigla nagsalita si Ange. Babe, ano bang sinasabi mo? Tinitigan ko si Ange. Nakatitig lamang siya kay Kev. Ako yung buntis, hindi si Cassie. Katahimikan. Tamakbong palabas si Ange. Hindi ko na siya naawat. Tumingin naman ako kay Kev. Ngumiti siya sa akin. At tumakbo na rin para sundan si Angie. Alam ko naman, maaayos nila iyon. Sila pa. Kaya nila yan. Diba, nasabi ko na dati, na kapag masaya ka, ang bilis umandar ng oras. Pero kapag malungkot ka pala, ang bagal-bagal. Kasi iha, okay ka lang ba? Naalis naman sa bintana ang tingin ko at abaling sa pamilya.
na nasa harap ko ngayon. Ready na kami, iha. Okay lang po ako, tita. Sige po. Huwag na lang po kayo masyadong gumalaw. At sinimulan ko na silang ipinta. Huling weekend ko na to, sa bahay nila Andrew. Matatapos ko na kasi ang family portrait nila. Yung iba pa mga detalye, pwede ko nang gawin sa bahay. Kahit hindi ko sila kaharap. As usual, tuwing nagpipinta ako, nakakalimutan ko na naman ang lahat. Minsan nga, gusto ko na lamang tumalon sa mga paintings para ma-stack ako sa isang moment na puro saya lang. Naks, ang deep nun ah. Magiging proud sa akin si Ange. Di ko na namalayan ng oras at tatapos ako magpinta. Pero syempre, pinagmerienda muna ako nila tita at ito rin si Andrew kung saan ako hinihila. Last time, dinala niya ako sa music room niya. Ngayon naman, andito kami sa garden. Wow, Andrew, ang dami namang flowers sa garden nyo. Ang ganda talaga. Ang laki pa. Yung tipong may fountain pa silang nalalaman. Gusto ko rin ito. I knew you'd like it. Nakaka-relax kasi talaga dito. Here. Pumitas naman siya ng tulips. Tapos binigay sa akin. Wow, ang ganda naman. Salamat, Andrew. Pero wait, okay lang bang pitasin? Baka magalit si tita. No worries. Kahit pitasin mo pa ang lahat ng flowers dito, nobody will get angry. Yun naman pala eh. Repilintas ko na ang lahat ng flowers. Joke lang. Nahiya naman ako kay Andrew. Naglakad-lakad kami at pumipitas lamang ako ng mga gusto ko. Then pinagsama-sama ko. Kaya mukha na siyang bouquet. Naalaala ko na naman bigla si Echo. Miss ko na ang flowers na binibigay niya sa akin. Balungkot ka na naman? Ha? Bigla naman siya may nilagay sa tenga ko. Ano to? Sunflower. There. Bagay sa'yo. Sabi niya habang nakangiti. Niloloko niya ba ako? Hey, wag mong tanggalin. Ayoko niyan. Makati sa tenga eh. Isuot mo lang sandali. I'll take a picture. Tapos ilabas niya ang kanyang phone at tinapat sa akin yung camera. Uy, Andrew, bakit mo ako kinukunan? Biglang may nag-flash. Teka lang, bawal yan. Flash ulit. Akin na nga yung phone mo. Ang daya mo ah. Flash ulit. Pinilit kong kuhanin sa kanya, pero pinicturan lang niya ako. Tawa pa siya ng tawa. Come on, pose ka lang. Last na naman to. Ayoko nga. Ang daya mo talaga, Andrew. Ibigay mo na yan. Inaabot ko ng phone niya, pero ang tangkad niya. Hindi niya ba talaga buburahin yung mga pics? Akin na lang to. Remembrance. Ang dami naman nating pictures sa internet ah. Yun na lang. Todo-explain nga ako kay Echo tungkol sa internet pictures na yan. Nag-explain na ako na hindi naman ako buntis, kundi si Ange. Tahimik lang siya habang nagsasalita ako. Sabi niya, hindi naman daw siya galit. But that's different. Sige na kasi. Akin na lang to. Well, sandali lang. Dito ka lang. May kukuhanin lang ako. Teka Andrew. Pero pumasok na ulit siya sa loob ng kanilang bahay. Ang weird naman niya. Naglibot-libot naman ako ulit sa garden nila. Ang ganda talaga. Pero sana kasama ko si Echo. Sigurado mas masaya kung dalawa kaming naglalakad-lakad dito. Kasi come here. Lumingon naman ako para makita. Nagalatag si Andrew ng kumot sa grass. Tapos umupo siya doon at pinuksan ang isang basket. Halika, upo ka dito. Lumapit naman ako at umupo sa kanyang tapat. Nilapag ko ang flowers na nakolekta ko sa tabi ko. Buburahin mo na ba yung mga pictures? Nope. Picnic muna tayo. Ngumiti siya tapos inabutan ako ng sandwich. Kinuha ko naman at kinain. Gutom na rin ako. Nagkwento-kwento lang siya. Style ata niya yon para makalimutan ko na ipabura sa kanyang pictures. Tumunog naman ang phone ko. Hello, Kev. Lagi nga akong tinatawagan ni Kev nito mga nakaraan. Minsan nangungumusta lang. Ang sweet siya talaga. Bagay na bagay sila ni Ange. O kasi, nakauwi ka na ba?
Hindi pa eh. Andito pa ako sa bahay nila. Andrew? Sige. Sunduin ka namin ni Babe dyan. Kailangan mo nang umuwi. Gabi na. Tumingin ako sa paligid. Paulubog pa lang naman ang araw. Gabi na ba? Hapon pa lang eh. Hapon pa lang dyan. Gabi na kasi dito. Sunduin ka na namin. Alam mo naman, bawal gabihin ng mga Diyosa. Hintayin mo kami, okay? Okay. Sige, Kev. Aayusin ko na ang mga gamit ko. See you mamaya. Ang swerte ko naman. Ang bait ng mga kaibigan ko. Si Kevin ba yon? Pinapauwi ka na? Oo eh. Sige, Andrew. Aayusin ko na lang yung mga gamit ko. Tumayo na ako doon sa blanket. Mabilis pa naman si Kev. Dati nga nag-CR lang ako. Tapos biglang paglabas ko, andyan na siya para sunduin ako. Hindi ba pwedeng huwag ka munang umalis? Hindi ka na babalik next week, diba? Matatapos ko na rin kasi yung painting, Andrew eh. Hindi ko na kailangan pang bumalik. Saka next week, babalik na din si Echo. Ayoko naman maging busy pag andito siya, diba? At magiging super glue ako ulit pagbalik niya. Didikit ako ng didikit sa kanya para di na siya umalis ever. I guess. Kailangan ko na ulit maging invisible. Ha? Wala. Sige. Pasok na tayo. Tulungan na kita mag-ayos sa mga gamit mo. Tinulungan niya nga akong iayos. Mga painting stuff ko. Pati yung canvas ko, binuhat niya. Maya-maya pa. May nag-doorbell. For sure. Sina Kev na yon. Kasi, sandali lang. Bakit, Andrew? May problema ba? Yung flowers sa garden. Inabot naman niya sa akin yung mga pinuntas ko kanina. Sa akin na to? Wow, salamat, Andrew. Sorry ha. Medyo madami akong pinitas eh. Actually, ang konti pa nga eh. Madami pa kasing natirang flowers doon. Well, pwede bang sa'yo na lang yon? Wala lang talang kasi yon. Akin na lang. Talaga? Di naman ako tumatanggi sa free flowers, no? Yeah. Ipapadala ko na lang sa bahay nyo. Yay! Super thank you, Andrew. Ang bait niyo talaga. Yayakapin ko na sana siya, kaya lang. Biglang may umakbay sa akin. Kev, tara na Diyosa. Hinihintay ka na ni Ange sa kotse. Tapos maludo naman siya kay Andrew. Nag-wave na lang din ako, tapos nagpaalam kay na tita. Tapos ayun, sumakay na ako sa kotse ni Kev. Ange, kumusta na si baby? Malaki na ba siya? Tini Winnie, magdadalawang buwan pa lang siya. Huwag ka nga excited. Excited na nga ako talaga eh. Ang cute-cute kasi ng mga bata. Gustong-gusto ko sila. Pati naman si Kev. Excited eh. Di ba Kev? Siyempre, kasing gwapo ko ata iyan. Hoy kapal mo. Sino nagsabing kamukha mo? Kawawa naman ang anak ko pag naging kamukha mo. Babe, sa gwapo kong ito, dapat kamukha ko talaga si Kevin Jr. Napanganga si Angie. Okay yun, Kevin. Ang galing mo talaga mag-isip. Kevin Jr. na lang ang pangalan ni baby. Ang cute, diba? Tumigil nga kayong dalawa. Mamamatay muna ako bago panglanang tong Kevin Jr. Tsaka sino ba nagsabi na lalaki siya? Babae kaya siya? Nag-debate pa muna sa kotse. Gusto ko rin kasing lalaki yung kanilang baby. Para Kevin Jr. yung pangalan. Kampi naman kasi kami ni Kev. At naiinis na naman si Angie sa amin. Ikaw, Tini Winnie. Taksil kang kaibigan. Oh, kumusta pa na yung asawa mo? Uuwi na yung next week, diba? Yup. Excited na nga ako eh. Mabuti naman uuwi na yon. Malaki pa naman ang sisingilin ko sa kanya. Ha? Bakit naman, Kev? May utang ba sa'yo si Echo? Tinungnan niya naman ako sa review mirror. Tapos, kinindatan. Ginto. Ginto ang utang niya. Ha, ginto? Kailan naman umutang ng ginto sa'yo si Echo? Hay nako kasi. Huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi ng lalaking iyan. Oh, andito na tayo sa bahay mo. Kumain ka na maayos. Ang payat mo na eh. Opo, Master Angie. See you sa shop bukas. Sige Kev, baba na ako. Thank you ah. Sige kasi, ingat. Basta tawagan mo lamang kami kaagad.
Pag may problema, para naman hindi lugi yung babayad sa akin ng ginto. Ha? Ang weird. Ano bang sinasabi ni Kev? Babe, bobo yan. O sige na kasi, matulog ka na maaga para hindi ka na masyadong mapuyat. Ikaw, Ange anong bobo ako? Hindi Oo na. Sige na, bye na. Ingat ka. Bye, baby. Alis na si Ninang. Tapos ayun, pumasok na ako sa bahay. Ayoko pa naman ng ganito. Ang tahimik. Kung dati, excited akong umuwi kasi alam ko, makikita ko na si Echo. Pero ngayon, ako na namang mag-isa ang kakain. Nagluto ako tapos nagligpit. Nanood ng konti ng TV. Nilinis ko rin ulit ang bahay. Kahapon pa kasi ako huling naglinis. Basta kung ano-ano lang ang ginawa ko. Nung nakita ko, malapit na mag-alas 12, makita ako at nag-shower. Binuksan ko na ulit yung laptop at umupo na ako sa kama. Hay, 15 minutes pa. Ang tagal pa. Tinayo ko muna ang buhok ko. Sinuklay-suklay. Tapos, nag-lotion-lotion. At tumingin ako sa relo. 1 minute pa lang ang nakakalipas. Nagpagulong-gulong na ako tapos nag-jumping jacks pa para hindi ako antukin. Dati kasi nakatulog ako. Ayoko na maulit iyon. After 10 million years, alas 12 na. Humarap na ako sa laptop ko. Maya-maya, nag-online na siya. Nag-buzz agad ako sa kanya. Tapos inayos ko na ang webcam ko. Bubu, naririnig mo ba ako? Nakikita mo na ba ako? Nilapit ko mukha ko sa webcam. Sabi niya lang. Tapos ngumiti. Ang gwapo talaga ng bubo ko. Obvious naman. Kakagising niya lang. Madaling araw pa lang kasi sa London. Medyo magulo pa ang kanyang buhok. Pero kasi nakangiti siya. Kaya ang cute niyang talaga. Bubo, good morning. Kumusta yung tulog mo? Okay ba? Ayos lang. Ikaw, hindi ka pa ba inaantok? Lagi ka na lamang madaling araw natutulog. Tama nga sila. Namamayat ka na. Okay lang ako, bubu. Mas hindi naman ako makakatulog kapag hindi kita nakakausap eh. Ikaw nga dyan, parang namamayat ka din eh. Dahil kaya maaga siyang nagigising, kaya siya namamayat. Hindi kasi masarap ang pagkain dito. Ha? Pero sabi mo, okay naman yung hotel mo, di ba? Alam ko na. Magpa-deliver ka na lang ng pagkain. Bubu, pag hindi mo gusto yung pagkain dyan sa hotel, mahal magpa-deliver pag galing sa Pilipinas. Saka malamig na yung niluto mo pagdating dito. Teka, gusto niya ba? Ipa-deliver yung niluto ko. Miss ko na rin siyang ipagluto. Huwag kang mag-alaala, bubu. Pagdating mo, papakainin kita ng madaming-madami para hindi ka na mamayat. Nag-usap-usap lang kami na kung ano-anong bagay. Tinanong ko yung conference niya. Okay naman daw. Pero obvious naman sa kanya na mukha siyang pagod. Tapos hindi pa raw siya masyado kumakain doon. Kawawa naman ang bubo ko. Kumusta yung portrait ang ginagawa mo? Yung kina Andrew. Okay naman, bubu. Pumunta ka ulit sa kanila kanina? Yap. Malapit ko na matapos yung painting eh. Sana matuwa si na tita. Sabi niya lang tapos biglang tumahimik. Lagi na lang siyang ganito kapag si Andrew yung pinag-uusapan. Kahit pa ano na-explain ko sa kanya yung pictures sa internet, tahimik lang siyang pinapakinggan ako. Bubu, galit ka ba sa akin? Baka kasagalit siya dahil dun sa mga pictures. Hindi na ako galit. Hindi na ako basta-basta nagagalit. Hindi na rin ako basta-basta nagsiselos. At hindi na din ako basta-basta naninigaw. Sinabi niya yon nang mabilis sa tuloy-tuloy. Tapos biglang nag-iwan siya ng tingin sa akin. At namumula na naman ang kanyang tenga. Okay ka lang ba, bubu? Anong ginawa niyo sa bahay niya? Ha? Kaninong bahay? Ano ka ba? Sabi niya lang tapos hinulo ang kanyang buhok. Tapos sa cross arms. Hala si Echo. Parang batang may tantrums lang. Teka, kaninong bahay ba yung tinutukoy niya? Bahay ba nila Andrew yung tinutukoy mo, bubu? Wag na nga. Wag mo na nga ako sagutin.
Hala, akala ko ba hindi na siya basta-basta maninigaw at magagalit at magsiselos? Hoy, bubu, wala naman kaming ginagawa eh. Nagpaint lang ako. Tapos ayun, dinala niya ako doon sa kanilang garden. Ano? Anong garden? Sabi niya na parang pinipigilan ng sarili niyang sigawan ako. Kailangan ko na talagang bumawi kay Echo. Siguro naiinis na siya sa akin. Lalo na dun sa baby issue. Oo, tama. Kailangan ko na talagang bumawi. Basta bubu. Hindi naman maganda yung garden nila eh. Pati yung mga flowers. Kaunti lang yung pinitas ko kasi hindi naman talaga maganda. Tapos, yung nilagay niya yung sunflowers sa tenga ko. Nako, ang kati nga eh. Hindi ko yun gusto. Pinadelete ko pa nga sa kanya yung mga pictures na kinuha niya sa akin eh. Nakatitig lamang sa akin si Echo. Nakakunot ang kilay. Pero at least, hindi na siya sumisigaw. Okay, good job kasi. Ang galing talaga ng strategy mo. Dapat hindi na siya magselos. Tapos, alam mo bubu, yung binigay niyang sandwich, hindi naman masarap eh. Kinain ko na lang kasi nagugutom na ako. Pinaupo niya pa ako doon sa may parang blanket. Pero ang kati naman doon, napilitan lamang ako umupo. Yung pinauwi niya sa akin na bulaklak, ayoko naman talagang iuwi yun eh. Ayoko talaga. Napilitan lang ako. Tapos ngumiti ako ng napakalaki. Please, bubu, huwag ka na magalit. Nagpiknik pala kayo. Mukhang kalmado naman siya. Hay, salamat naman. Yap, pero napilitan lang talaga ako. Sandali lang, may gagawin lang ako. Okay, tapos tumayo na siya. At hindi ko na siya nakita pa sa webcam. Baka naman pupunta lang ng CR. Hala, ano yun? Bakit parang may narinig akong binabato at nabasag at sinusuntok? Hala, parang may nagwawala. Echo, ano nangyayari? Bakit may ganyang ingay? Binubugbog kaya siya? Oh no, baka may nakapasok na magnanakaw sa hotel room niya. Pero pagbalik naman niya sa webcam, parang kanina lang din. Wala naman siyang pinagbago. Bubu, okay ka lang? Sige na, matulog ka na. Bukas na lang ulit. Ha? Pero maaga pa naman, diba? Sinara na niya ang webcam at na-end ng kanyang call. Hala naman, galit ba siya? Isa na talaga akong zombie. Naman eh, alam ko, pag nagagalit sa akin si Echo, hindi na ako nakakatulog. Ano bang maling nasabi ko? Akala ko pa naman, okay na yung mga sinabi ko. Pumasok ako ng shop na may malaking eye bags. Ange, alam mo bang? Ange, oops, huwag kayong magpanik. Wala nangyari sa kanya. Ang laki din kasi ng kanyang eye bags. Huwag ka na magulat, Teeny Weeny. Huwag ka na magulat. Ha? Bakit? Hindi ka din ba nakatulog? Kasalanan mo to, alam mo yon. Pag nag-aaway kayo, pati si Kev nagdadamay. Pati tuloy ako, hindi makatulog. Pati si baby, nai-stress sa'yo. Angie, wala naman akong ginagawa eh. Promise, wala talaga. Saka ayoko ma-stress si baby. Diba? Diba? Wala naman akong ginagawang stressful para sa kanila, diba? Hay, lagot sa akin yung asawa mo pag uwi. Nambubulabog ng hating gabi. Pinapagalitan pa ang bebe ko. Nako, pati sa akin, may utang na din siyang ginto. Ha? Pati ikaw, babayaran na rin ni Echo ng ginto. Hoy, hindi naman siya umutang sa'yo ah. Ay ewan ko sa'yo, Teeny Weeny. Sana talaga, hindi magmana ng IQ ang anak ko sa'yo. Hala, bakit naman?